listed all of them? From the different from KJC. What is KJC? Children's Day Foundation. I'm sorry? Children's Day Foundation. I'm sorry? Children's Day Foundation. What is the meaning of KJC? Victim Crash Foundation. From the Children's Day Foundation. No, KJC is what? It's under the Kingdom of Jesus Christ for children. So you are from Mr. Kibuloy, Pastor Kibuloy, yeah? Yes or no? Yes. Oh, this is under Children's Day Foundation. So do you have a permit for that? To where? Where's your permit? Can I have your permit? The 30 number. No, your permit. What's your name? So your permit, please, sir. Do you have any permit to show it to me that you are allowed to ask donation? This is from the Philippines, right? Yes, sir. This is the victim of flash flood that was 3 years ago. Then until now, you are asking him. Is that correct? Yes, sir. Collecting for London. Now, where is your permit? Can you give me your permit that you are allowed to do that here? This day for this day. I'm sorry? For this day. For this day? What do you mean for this day? To allow to collect. Kuya, hingi ng permit. Pilipino po ako. Pilipino ka din. Asan po yung permit ninyo? So wala sir, wala ngayon na kami. Wala kasi nga pinutusan kayo ni Pastor Kibuloy habang nagpapahinga siya sa Davao. Pinapayaman niyo si Pastor Kibuloy. Sa Japan, na ano po kayo sa Japan na nag-viral kayo sa Japan, hinihingan kayo ng permit, wala rin kayong permit. Wala kang may papakita sa akin, kuya. Huwag yung pagyamanin. Kung ako sa'yo, payo ko sa'yo, magsuri ka kasi si Kibuloy bula ang propeta yun. Tiyan mo ha, nung kumandidato sa presidente yung hinulaan niyang mananalo, magiging presidente, sino yun? Pero ang nanalo si Pinoy, di ba? Diba? Kasi wag maniwala kay Kibuloy. Kung ako sa'yo, payong kabayan, payong kapatid, nayayaman mo si Kibuloy habang ikaw nagpapagod dito. Kibuloy na naman, ha? Naka-upload ko to, Brad. Okay, at for the record po, si Elias David ay nasa embassy po ng Pilipinas, ng bansang kinalalagyan niya ngayon. Paano mo naging lolo si Apollo Kibuloy? Bali po yung kapatid ni Pastor Kibuloy, is lola ko. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang pinilit ka rin mag-beg, malimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol. Mga member, kami po yung pinakaunang membro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Kibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, in-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay ng mga paninda, ganun. Yung people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga, hindi ko pa kabisado ang katakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos, minsan sinasama nila ako mag-caroling pag Christmas. Na-experience mo bang maparusahan ng physical? Yes po, nung nag-full time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Kibuloy, that time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media. Meron daw pa akong naging girlfriend kasi bawal na ako daw yun. Kasi through mobile, nag-record yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RTN na reporter. Pero hindi po yun totoo. Tapos, inuod nila ako noon, hindi na nila ako pina-duty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko. Ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama.
tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila ng sili yung mata ko. Nilagyan nila ng sili yung ari ko. Nilagyan nila ng sili yung bibig ko. Kahit maayos po, hindi na nakita. Sigaw lang ako ng sigaw pag hinala ko. Pag sinabi mong sila, sino sila? Pwede mo Marami po sila. Kilala ko po sila lahat. Ang nag-torture po sa akin, number 1 po, si Jojo Pablo. Tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Tibuloy, auntie ko. Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo, or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, merong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yun, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture, akala po nga namin, hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganon? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last week ng October. Kasi po, pagkatapos po kami binugbog, pinahirapan. Pagkatapos kami tinorture, in-standby kami dun sa taas sa Bartolina. Nakain na nila kami dun mga 1 linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibiniyahe kami papunta dun sa building ng SMNI na binili ni Pastor Kibuloy. Pero, ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa grupo, doon sa kingdom? Yes, ma'am. Bali, nung nagpagaling muna po ako, nung mayroon na akong lakas, kaya ko nang tumakas, niyaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na. Pero takot sila. Ilan lang po ang sumama sa akin. Bali, ako po ang nagplano lahat ng pagtakas namin. Maraming salamat, Elias David. Online ka ba ngayon? Naririnig mo kami? Yes, ma'am. Naririnig ko po kayo. Okay po. Salamat po sa pagdalo nyo sa hearing natin online. At muli salamat po sa iyong video na pinakinggan namin ngayon lamang. Elias David, ikukumpirma ko ulit ano po, para on the record, para sa amin at saka live. At bago po yun, no, for the record din, dear colleague at resource persons, ito pong testimony ni Elias David, itatanong ko rin po sa kanya, mukhang nagko-corroborate sa unang testimony nung unang hearing natin ni Elias Jerome doon nakaupo last time. So Elias David, ikumpirma ko nga po ulit para on the record namin at saka live, no? Ikaw ay apo ni Apollo Kibuloy, tama? Kadugo mo siya. Yes, ma'am. Apo niya po ako. Okay. Nung una po, natatakot ka lumabas, sabi mo, at ikuwento ang iyong kwento. Bakit ka natakot? Natatakot ako, ma'am, simula nung lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. Sino naman yung angel of death na yun? Hindi ko po masabi kung sino po yun, ma'am, kasi nung taong 2018, may mga kasama akong dating full-time worker na ganito rin yung kaso nila, lumabas din sila at meron din silang against sa loob ng kingdom. May 3 akong kasama na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. 3 po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Napakabigat nung huling binanggit mo, Elias David. At mamaya actually dun sa isa pa naming witness, victim survivor, si Elias Jackson, ay may itatanong din po ako sa kanya kaugnay nung binanggit mo. So nabanggit ko nga kanina, yung video mo kanina ay nagko-corroborate
dun sa bahagi nung unang testimonya ni Elias Jerome. At mamaya naman dun kay Elias Jackson, itatanong ko rin itong huling binanggit mo na may 3 kang kasama na lumabas din, naabuso sa loob ng kingdom kaya umalis. At kalaunan, bagamat sabi mo nga hindi mo naman masasabi kung taga-kingdom ang gumawa, pero kalaunan napatay sila dahil sa pagbabaril sa ulo. Babalikan ko po yan, Elias David, mamaya kay Elias Jackson. So, sa kabila nitong takot mo, sa kabila nitong alam mong may 3 ka pang dating kasama na pinatay, ano ang nagbigay sa iyo ng lakas loob na magsalita ngayon? Ang nagbigay ng lakas ng loob po sa akin simula nung nakita ko po doon sa unang hearing yung about kay Senyor Aguila. Halos magkaparehas lang po at nabigyan din ng katarungan yung mga biktima doon. Kaya yun ang alam ko na baka bigyan din kami ng katarungan at dinigin din kami. Yun din ang layunin ng komite, Elias David, na kung ano po yung findings na mapatunayan namin ay makatulong sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng hustisya mula sa ating gobyerno. Mabutit na nasubaybayan mo pala yung isa naman naming investigasyon dito sa Senado tungkol kay Senyor Aguila at mabutit nabatid mo na nagsimula rin silang magkaroon ng pirasong katarungan hanggang sa ngayon. At ako'y nagpapasalamat talaga. Kami po sa Senado ay nagpapasalamat sa kanila, mga testigo noon kay Senyor Aguila, at ako'y nagpapasalamat ngayon sa inyo, mga testigo ngayon sa aming investigasyon tungkol kay Apollo Quiboloy. Tama ba, Elias David, na kasama mo yung witness nga natin nung nakaraan, yung binanggit kong si Elias Jerome, kasama mo, sabay kayong binartolina, pareho kayong nilagyan ng sili sa mata at saka sa ari, at pareho kayong inutusang iumpog ang ulo nyo sa pader hanggang dumugo? Yes, ma'am. Magkasama po kami. Opo. Tulad ni Elias Rene, kanina lang, nagtrabaho ka rin sa SMNI, tama ba? Yes, ma'am. Cameraman po ako sa SMNI. Okay. Diyan po ako nagjo-duty sa Senate, Congress, minsan sa Malacanang Presscon, sa NEB. Dito mismo sa Senate, nakapag-duty ka na pala. Yes, ma'am. Oo. Nakapag-duty na po ako dyan. Okay, pati sa House, pati sa Malacanang, bilang cameraman ng SMNI. Yes, ma'am. Okay, so naging kasama ka pala namin sa trabaho dati. Nagdagdagan lang yung dahilan na gusto naming marinig ang iyong katotohanan at makatulong kung sakali sa paghanap mo ng hustisya. Elias David, narinig mo kanina yung testimonya ni Elias Rene, ano? Yes, ma'am. Okay. Kaya mo bang kumpirmahin, ito nga, yung sinabi din ni Elias Rene na wala kayong sweldo noon bilang mga empleyado? Yes, ma'am. Diyan kasi sa loob ng kingdom, ma'am, lahat ng mga nilalagay nila dyan sa TV station, lahat yan experience lang. Magsimula sa cameraman, lahat yan experience. Tinuturuan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga angkor, Wow. wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main angkor, katulad dati ni Mike Abe, may sahod yun. At yung ibang kilalang mga angkor. Pero yung iba po dyan, mga worker ni Pastor Quiboloy, walang mga sahod yan. May outsiders, ano po, Elias David? Wala pong mga benepisyo. So, kino-confirm mo yung sinabi ni Elias Rene kanina, walang sahod, walang benepisyo. Pero may outsiders din sa SMNI, di ba? Gaya ni Lorraine Badoy. Yes, ma'am. Yung mga outsiders tulad ni Lorraine Badoy, may sweldo ba sila sa SMNI? Sa akin, ma'am, during my time, ang kasama kong tagalabas nung nandyan pa ako sa Kingdom, si Erwin Tulpo at si Mike Abe. Yun yung time ko. Pero ngayon, hindi ko na po naabutan yan si Ma'am Lorraine Badoy. Miss Lorraine, okay. Salamat po. So, ang huling tanong ko sa inyo sa ngayon, kasi yung unang tanong ko sa iyo kanina ay talaga bang apo ka ni Apollo Quiboloy? Sabi mo, oo. Wala ka namang dahilan siguro para siraan ang sarili mong lolo, ano?
Yes, ma'am. Wala po akong ibang dahilan. Ang inaano ko lang, siya mismo ang tinawag niya kasi ako. Nung time na hinuka up kami, tumawag siya, minention niya yung pangalan ko. Ipinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Mahigit 2,000 tao yun, mga full-time worker. Doon niya sinabi sa amin kung ano ang mga parusang gagawin sa amin. Katulad ng paglagay ng sili sa mata, pagpakain ng sili, at paglagay ng sili sa arit. So tinawag kang by name ni Yeah. Kibuloy nung hook up na yon. So kilala kanyang personal. Kilala niya po akong personal, ma'am, dahil nakapag-usap na kami ng personal dati. So kinikilala kanyang bilang apo niya. Hindi ko lang po, ma'am, alam kasi, ma'am, pag worker ko, ma'am, pag punta ko sa Davao, ang nakipag-usap sa akin, yung administrator niya si Ingrid Canada. Siya yung nag-offer sa akin na mag-aral sa Jose Maria College sa GMC. Pero hindi po yun natuloy dahil sumunod na araw noon, binigyan na ako ng ticket sa barko. Biyahe kami ng Manila. Kasama ko yung mahigit 300 na bagong full-time, karamihan noon minor de edad kagaya ko. 300 na karamihan ay menor de edad pa. Yes, ma'am. So, nakapag-usap kayo ni Pastor Kibuloy, kilala kanyang personal, binanggit niya ikaw by name dun sa hookup, pero hindi mo sigurado kung alam niyang ikaw ay apo niya. Alam niya, ma'am, na apo niya ako. Alam niya. Dahil ang pangalan ko ay pangalan ng asawa ng kapatid niya. Okay. So, alam niya. And yet, sinapit mo rin ang ganyang klaseng mabagsik na parusa kahit ikaw ay kadugo ni Kibuloy. Huling tanong na lang sa akin sa ngayon, no, Elias David, dito sa walang sahod, walang benepisyo, ang mga ordinaryong empleyado, ang mga full-time workers ng kingdom na pinatatrabaho sa SMNI. At yung tungkol sa tanong ko sa mga outsiders, alam po ba ng mga outsiders ang ginagawa sa full-time workers tulad ninyo? During my time, ma'am, hindi po alam. Nung nagtatrabaho po ako bilang cameraman, minsan dyan sa lodge sa Senate, kung saan nag-iipon-ipon yung mga cameraman, minsan nagtatanong sila, sinasabi nila sa akin kung magkano daw ang pasahod sa amin ni Pastor. Pero na-briefing na po kami dati. Pag may magtanong sa amin kung magkano ang sahod, sasabihin lang namin na mga scholar kami ni Pastor, siya ang nagpapaaral sa amin. Pero hindi po kami pinag-aral. Pareho pala kayo ni Elias Rene kanina, pinangakuan makapag-aral, pero hindi naman talaga tinupad yung pangakong iyon. Year 2007 po, ma'am, nagpaalam ako kay Marlon Rosete na mag-aaral ako. Pinaaral nila ako, ma'am, sa Matay National High School sa may Project 8. Pero hindi rin po ako nakapagtapos dahil kagaya ng sinabi ko, ma'am, kada hapon magtitinda ka, magsusulisit ka. Tinamad na ako, ma'am, kasi, ma'am, walang time para mag-aral. Puro tinda, puro solicit, harana. May harana pa. Talagang pag ganyan ang trabaho mo, ginawa kang working youth, hindi ka talaga makakapag-aral. Elias David. So, ang sabi mo, hindi, sa pagkaalam mo, hindi alam ng mga outsiders na walang sahod at walang benepisyo ang full-time worker sa SMNI. Diyos ko, nandito ka pa pala sa Senate noon. At sabi mo nga, pinapasabi na lang sa inyo na scholar kayo ni Pastor. Pero kahit scholar, pag pinagtrabaho, dapat may sweldo. Hindi yung kayo pa yung abonado. Ano po, dito sa Senate, pinaglalaban din namin yung mga on-the-job training, mga ganyan, na dapat may compensation ang trabaho nila. So, maraming salamat, Elias David. Yun yung mga tanong ko namin sa inyo sa ngayon, pero please stay online kasi baka kami nung mga kasama ko ay, may tanong pa. Siguro huling palang tanong sa iyo sa ngayon, Elias David. May mensahe ka ba sa lolo mo? Yung lolo mo na wala ka namang dahilang siraan, yung lolo mo na sabi mo alam naman niya na ikaw ay apo niya. May mensahe ka ba sa kanya? Ang mensahe ko lang po, kay Pastor, binangakuan mo ko ng sabi mo magandang buhay. Pero ibinigay mo ako sa kamay ng mga kasamaan mo para babuyin ako.
halos buong buhay ko, inalay ko sa'yo. Pero, ganun ang ginawa mo sa akin. Maraming salamat, Elias David. Naririnig po namin at sana maririnig din ni Kibuloy ang taos-puso mong mensahe. Salamat po. Ma'am, Yes, Elias David. gusto ko lang pong sabihin, gusto ko lang pong isabi kung sino yung mga kasabot sa pagtorture sa amin. Yung nagpahirap talaga sa amin. Diyan sa Novaliches, Quezon City. Si Nening Lisada po, siya yung administrator ng building dyan sa compound ni Kibuloy sa Novaliches. Si Marlon Rosete, head ng logistic department at the same time may position sa SMNI. Si G.A.O. Ayang, personal driver ni Kibuloy at the same time bodyguard. At si Benji Gantalaw, coordinator at ministro. Crisanto, hindi ko matandaan yung apelyido. Ito po yung head ng security. At itong dalawang security guard na si Percival Caparos at si Rene, sila po yung nag-prepare ng 4 na baon ng niyog na punong-puno ng dinikdik na sili para ilagay sa mga mata at sa buong katawan namin. Maraming salamat, Elias David. Kukunin namin yung tamang spelling sa mga pangalang ito para isama sa pagdinig at posibleng imbitahin para sumagot sa mga tanong ng komite. Totoo ang mga banta sa buhay ng mga testigo. Kaya nga sabi nila, isang riding in tandem lang daw ang mga biktima. Kung maalala po natin, si Elias Jackson ay nailabas na natin dati para idetalye kung paano siya pinagbubugbog pag hindi siya nakakalimos. Kakaiba ang kwento ni Elias Jackson ngayon dahil inamin niya na matapos niya unang lumapit sa atin para mag-volunteer, maging witness, siya ay bumalik pa sa kingdom. At sa kanyang sariling salita, tinraidor kami. Pero pakinggan po natin ito, tulad ni Elias David, si Elias Jackson ay nandirito online at pwedeng i-authenticate yung video recording. So pakinggan muna po natin yung video ni Elias Jackson. Nag-decide ako na lumapit kay Intim, Canada. Bakit po sanang magiging traidor po sa inyo? Ganun po talaga. Buti na lang po, humingi ako ng sign sa Diyos Nanalangin talaga ako. Nung lumapit po ako kay Intim Canada, si Intim Canada po siya po kasi yung right hand ni Kibuloy. Kumbaga sa government pa po siya yung DILG. Umahawak po ng interior. Hawak niya po lahat. Pati sa mga sundalo na kaibigan ni Kibuloy, siya yung mahanap lahat. Pati mga baril na binibili nila. Si Intim lahat yung mga nag-asikaso. Pinilisip niya ako, sabi niya, pero doon, mayroon po siyang sinabi sa akin na talagang nagalit po ako, yung parang, yung mga, naalala ko yung mga worker na kasama ko na pinagpapatay po. Alam niyo po, sabi niya sa akin, mayroon na daw pinatay, bago lang daw, ganun ba? Sabi niya sa akin, silang bayon, bagong ipatay. Sabi niya, silang bayon daw, mayroon daw bagong pinatay. Pero naano na ako doon, yung sa sinabi niya, unang intro pa lang, yung pakala, yung sa sinabi niya na silang bayon may bagong pinatay. Ganun po ba? Naano na ako doon na, parang na-shock na ako ba? Sabi niya, kayo lahat ng mga nagtistigo dyan, alam na namin sino kayo, ganun. Tapos, sabi niya na, yung sabihin mo sa mga kasama mo ng mga testigo, namuhay kayo ng peaceful, mapayapa. Tapos, sasali kayo dyan. Hindi natin alam, baka mayroong nagiging tandem na tatabi sa inyo. Kilala namin kayo. Ganun pagsabi niya po. Alam niyo po yung sinabi na mamamatay yung patayan na, tapos sabi niya, may birth certificate, meron din death certificate. Tama ba yun? Naalala ko po yung lahat ng mga worker na kasama ko lang pinagpapatay. Yung si Simon Taglipis. Coincidence ba yun? Yung si Nanay Bolivar, yung si Pasyon, paging yung nakaraang mga taon pa na si pinsan ni Kibuloy. Coincidence po ba yun? Headshot, dalawa, yung isa, inaratrat ng yung system. At saka po ngayon, may nalaman kami, lahat ng mga worker na kasama ko na nasa labas, yung nanahimik, parang nila po, ginagapang nila, parang gumagawa sila ng group chat, kunwari, na nila ba, sino yung loyal talaga ni Kibuloy kahit nasa labas na, parang nila, yung pinapersuade nila na, ka, tawag dito, gusto mong sumali ng witness, may pabuya, yung ganun. Ganun po ang ginagawa nila. Kinukumpirma mo ba na ikaw
yung nagtestigo dyan sa video na iyan. Rinig nyo ba yung tanong ko kanina? Pakiulit po, ma'am. Oh, okay Sorry lang po. No problem. Sabi ko po kasi halos wala akong maitanong pa sa iyo dahil napakaklaro ng testimonya mo sa video. Isa lang siguro, kinukumpirma mo ba na ikaw nga yung nagsasalita sa video? Opo, ma'am. Ako po yun. Okay. At bakit mo naman naisip noon, pagkatapos ng unang hearing, bakit mo naisip na bumalik sa Kingdom? Ganito po kasi, ma'am, na for 20 years ko po sa loob, nadoktrinahan po kami ng about salvation. Na kung saan si Pastor Kibuloy lang po yung kaligtasan, siya lang po yung tamang daan, siya lang po yung magliligtas ng buong sanlibutan. So, na-embed po sa amin yun. Wala po kaming time na mag-isip na, halimbawa, magnegative ka patungkol sa paglilingkod. Meron kasi magpe-fellowship sa iyo, huwag ganyan, Brad. Dapat, lahat po kami, kahit ako ngayon, medyo nadasig na rin po ako, baga lumakas na naman ako. Hindi na, nawala na yung doubt ko, tapos yung kasama ko na naman may doubt. Ganun din po gagawin ko. Yun po tinuturo sa amin. At lahat ng mga ginagawa namin, na hindi po kami makapagsalita, voice out ng against kasi i-report kami kaagad. Takot din po kami noon kasi may palo ba or i-demote ka sa position mo, maging hardinero ka na lang, magiging force, yung malaking labor po talaga na trabaho. Tsaka yung takot din po namin na yung sinasabi ni Kibuloy dati pa, ni Pastor Kibuloy na glorified body. Yun po talagang sinasabi niya yung glorification na pag mag-glorified ka, parang si Jesus Christ po, naalala 3 days yung nag-ascend po siya, nabuhay siya muli. Yun po yung glorified body na ni Jesus Christ, na hindi na po yun mamamatay. Yung may kapangyarihan ka po, anong sasabihin mo, parang Diyos ka na rin. Kung magagawa ka ng anong sasabihin mo, magagawa na, magmamaterialize. At labas-pasok ka na po sa pader. Sorry, Elias Jackson, ano yung huling pangmusap na binanggit mo? Yung glorified body po Yes. na ano po namin na pag mag-glorified po si Pastor, katulad po sa ni Jesus Christ, nung namatay, nabuhay muli, yun na, pagkabuhay muli ni Jesus Christ, yun na yung glorified body niya. Kaya niya pumunta sa isang lugar, sa isang ganun lang po, snap lang po, pupunta na siya doon. Ano magsasabihin niya, mangyayari. Ganun po yung iniinom sa amin na matatanggap din po namin pag maging faithful, maging loyal po kami. Nung time po kasi na yun, lalo pong yung, kumbaga sa sa movie pa po, nandoon na po yung trailing habang nagpapalapit na po ata yung kaso ganun. Sinasabi niya kasi na, na raw po, finish na yung ganun, tapos na raw po yung gawain niya. Ibig sabihin, hindi mo na siya makikita, hindi mo na siya maramdaman dahil yun na po yung glorification time ni Pastor Kibuloy. Kaya napaisip po ako, siyempre po, sa ilang taon po ako, kahit na po yung, ko lang po konti, yung time na lumabas ako, ma'am. 2019 lumabas ako. For how many years? 19, 20, 21, 22, up to May 2023, hindi ko lang maalala ko lang, lahat po ng kasama ko na trabaho, pag inaaway si Kibuloy, magpo-post sila, talagang hinahamon ko po talaga ng suntukan, hinahamon ko po talaga ng, talagang dahil alam ko sa puso ko, si Kibuloy pa rin yung totoo kahit lumabas kami. Kaya yun pa rin loyalty po sa loob dahil lumabas naman po ako dahil nagkasyota po ako ng hindi tagaloob, nagkaroon ako ng girlfriend, kaya pinili ko yung girlfriend ko, parang doon na siguro nakalabas ako. Pero yung loyalty ko pa rin, nandun pa rin kay Pastor Kibuloy. Kaya po, kung sasabihin nila po, bakit ako bumalik ganyan? Tingnan nyo po yung sa social media, yung mga kapwa full-time worker ko na dati na lumabas, nagsilabasan sila, kinakampihan si Kibuloy. Hindi na yan sila sa loob, sa labas na po, pero kinakampihan. Ganun po ako dati. Kaya po, natakot po ako, baka totoo yung sinasabi ni glorified body na si Kibuloy. Paano po kung totoo? Impyerno po eh. Alam mo po yung impyerno, eternity. Yun po tinuturo sa amin. Kahit nasa loob ka po, pag naisip mong lumabas, sinasabi sa amin ni Pastor Kibuloy na pag lumabas ka, sa gate na yan, impyerno na yan. Impyerno na raw po. Hindi lang daw po nakikita namin physical, pero sa spiritual, impyerno na raw po yan. Ganun po ang tingin ni Pastor Kibuloy sa amin, sa labas. Kaya po, wala daw po kami magagawa kung wala siya, dahil sa labas daw, magtatrabaho kami, kakain kami nang bibili. Sa loob daw, kain tulog lang kami. Pero, sinasabihan pa po kami na wala daw kaming utang na loob. Samantalang, kung kuwitahin ko po yung naibigay ko po siguro, aabot din naman siguro ng 1 milyon nung naibigay ko kay Kibuloy. Solicitation, caroling, yung nagtitinda kami. Since 15 years old po ako. Wow. 15 years old, second year high school lang po ako nung time na yun. Noong 2004, yung Jose Maria Academy dati, sabi niya, natayo tayo ng school. Pag natapos yung Jose Maria Academy, hindi pa po yung Jose Maria College. Lahat naman hindi nakapag-aral. Paaralin ko. Kahit i-check niyo po yung Jose Maria College na ngayon. Ilang full-time worker na nakapag-aral dyan. Yung pagbaliktad ko po, yung pagbaliktad ko naman po, pumunta talaga ako kay
Inting Canada, siya na po yung barangay captain doon. Pinagkakatiwalaan po yan ni Pastor Kibuloy. Kino-confirm ko po yan sa harap ng Diyos at sa harap ng sambayan ng Pilipino nakikinig ngayon. Okay. Kung puso po sana na madam, na talagang baliktad ako, i-ano ko muna. Buti na lang, hindi ko po naibigay yung mga number ng mga natin, staff natin. Buti na hindi ko nabigay yung info kung saan sila. Baka kasi mangyari. Buti na lang, nakabanggit siya ng patayan kaagad. Yeah. Yun po, attorney, kaya nagkaroon po ako ng saka yung mga kasama ko namatay, sa Simon Tagnipis, sila ni Elsa Bolivar, at saka sila ni, yung Pasyol, si Raymond Pasyol. Nagkataon po ba yun na baril, patay talaga, okay lang siguro sakit, pero babarilin? Sabihan ka man, baka may running in tandem na tatabi sa amin. Kaya nga. Mga testigo. At katulad yan, Elias Jackson, sa sinabi din kanina ni Elias David na meron din siyang 3 kasama dati na lahat patay na, 2 bala din sa ulo. And yung namimisteryosohan talaga ako kanina dun sa sinabing glorified si Kibuloy, napapaisip tuloy ako ang glorified kaya pwede pang isabpina. Kailangan namin i-check sa rules ng Senate. Elias Jackson, may nabanggit ka nga 2 beses na na pangalan ng sinabi mong mga pinatay. Paano ka, sinabi mo nga sina Simon Tagnipis, Nanay Elsa Bolivar, Raymond Pasyol, check na lang po namin kung tama yung pagdinig ko sa mga pangalan nila. Pero paano nyo natitiyak na sila ay pinapatay talaga ni Kibuloy? Actually po, ma'am, nung nasa loob po ako nung pagkamatay ni Raymond Pasyol, yung dalawa, nalaman ko na lang po nung nasa labas ako. Yung si Simon Tagnipis po, alam niyo po nangyari kay Simon Tagnipis. Nagla-live po kasi siya sa social media. Tinitira niya si Kibuloy. Alam niyo po ba yung galit namin kay Simon? Galit na galit kami pag makita namin si Simon. Talagang gaganin na lahat ng mga masamang pag-iisip labang kay Simon. Siniisip na namin yan kasi tinitira si Pastor Kibuloy. Ba't niya tinitira? Dati siya sa loob. Ganun po. Ngayon, nagpilitaan namin for a few months, patay na siya. Alam niyo po ba, natuwa pa kami. Ako, buti na lang. Na-judgment siya. Ganun ang feeling namin. Ganun po. Yung sila Ate Elsa Bolivar at saka Daniel Elsa at saka si Raymond, nasa labas na po ako nung nalaman ko. Yung kay Simon lang po talaga, natuwa pa kami. Mayroong angel of death na pumunta sa kanya. Mayroong judgment ng Panginoon tulad ng sinasabi ni Pastor Kibuloy. Ganun po ang mga niya. Ngayon po, ngayon po, na-realize ko nung sinabi nga ni Enteng, kapitan ngayon sa Tamayong, doon ko po na. At saka si Enteng din po pala, yung siya rin na mamalo sa amin dati. Ilang daang worker na pong napalo niyan. Dahil ang mga kasalanan, yung nagkasyuta ka lang, 100 ang palo sa iyo, 120. Sa mga lalaki, yung mga babae, 60 to 80. Palo talaga yung padapain ka, tapos palo talaga. Yung pong namin, tapos papasuotin kami ng orange na t-shirt, yung may SS sa likod. Araw-araw yan. Ano yung SS? Yung serpent seed po, ibig sabihin. Serpent seed. Ayan. Nagka-orange po kami yan. Yung mga preso. Nakakahiya po yun. Tapos wala kaming karapatan. Zero kang karapatan. Trabaho lang kami. Gising kami ng alas 5, alas 4, gisingin na kami, alas 5, devotional na. Tuloy-tuloy na yan. Hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Wala po kami, ilang oras na po pahinga namin. Tapos, Elias Jackson, paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas ngayon at magpatotoo sa lahat ng mga bagay nito? Sa kabila nung sabi mo rin at sabi rin ni Elias David kanina, yung alam mo may mga banta sa mga witnesses. Sa totoo lang po, dahil po sa doktrina nga po na na-embed po sa puso't isipan ko, na siya yung kaligtasan. I look beyond po. Tingnan ko, tinawalang tabi ko po lahat na nangyayari sa akin. Nasampal ako dati, nung naliit lang yung remittance ko, 1999, 15 years old ako. Sinampal ako ni Dandy Cabahog. Harapan ng may members pa at worker doon. Sabi sa akin, kung tinututoy ka sa bahay nyo, dito hindi. Sinampal po ako. Alam niyo po, I look beyond that. Kasi sinasabi kasi sa amin, pag pinapanis kami, pinapalo kami, pagbadlong, tawag ito yung disiplina yan ng Panginoon, ng Ama. At po, kaya ina-embed sa amin, kaya tinatanggap namin, kahit pagalitan kami, kahit tawagin kami animal ni Pastor Kibuloy, pag nag-hook up siya, nagagalit siya, kahit murahin kami. Pribilehiyo yan, dahil nakikita ka ng Ama, yun ang inaano sa amin. Pero nung nangyari sa akin, nung sinabi ni Inting Canada sa akin, nung patayan na, doon na po, lahat po ng lahat ng sama ng loob ko, ninakaw sa akin yung aking, kahit na po yung, alam niyo po, bago lang kami naghiwalay ng partner ko ngayon, dahil dito, sinacrifice ko po kung alam lang nila. Naghiwalay po kami, bago lang. Dahil lang po, hindi na maano ng asawa ko dahil malayo ako.
Dahil buhay ko na para rin sa kanilang kaligtasan. Hindi nila alam yan. Akala nila, binayaran po kami. Kahit piso wala po kaming bayad dito. Sinasabi ko lang sa mga worker na yan. Parang hindi naman kayo pinasulisit ni Kibuloy. Masakit, masama po yung loob do. Yung ganun po. Hindi nila alam yung mga sakripisyo namin din. Akala nila, napakaganda na dahil binayaran niyo po kami, madam. And I'm sorry Wala naman po marinig. kami natatanggap. I'm sorry marinig, Elias Jackson, yung tungkol dun sa partner nyo, no? Pero napakahalaga din yung mga ibang binanggit mo tungkol sa yung pinorma sa inyong mga paniniwala. Yun din yung isang, siguro, gusto talagang tignan ng komite, no? Ganun ka talaga kalalim ang conditioning ng relihiyon